Isipin mo na lang, may isang tao kang kilala, predictable, palagi mong alam ang susunod niyang gagawin. Alam mo kung paano siya mag-iisip, alam mo kung paano siya magre-respond. Parang bukas na libro, di ba? Ngayon, tanungin kita, sa tingin mo ba, yung taong iyon ay may kapangyarihan o wala? Kasi ganito ang katotohanan, kapag nababasa ka ng lahat, kapag alam na ng lahat kung sino ka, nawala na ang isa sa pinakamahalaga mong sandata. Yung mystique mo, yung pagiging hindi mahulaan. Kasi ang taong madaling basahin, ay madaling kontrolin. Simple lang yan, pero malalim kung iisipin mo. At dito papasok ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ay tungkol sa Law 25 mula sa aklat na The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Ang batas na ito ay nagsasabi ng isang bagay na malalim. Ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong imahe, ang kung sino ka sa mata ng iba, hindi ito nakatakda. Ikaw ang may hawak nito. Ang Law 25 ay tinatawag na recreate yourself. Ang ibig sabihin nito, huwag mong tanggapin ang papel na ibinibigay ng mundo sa iyo. Huwag mong hayaang ang lipunan, ang iyong pamilya, o ang iyong trabaho ang magdesisyon kung sino ka. Ikaw ang may karapatang hubugin ang iyong sariling karakter. Ikaw ang may hawak ng iyong imahe. Kaya kung ikaw ay isang taong naramdaman na minsan na parang naikulong ka sa iisang papel na hindi mo naman talaga pinili, o kung gusto mong malaman kung paano ginawa ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan ng kanilang sarili, then this video is for you. Ang batas. Bago natin pag-usapan kung paano gagamitin ang batas na ito, kailangan muna nating maunawaan kung ano talaga ang sinasabi nito. Ayon kay Robert Greene, ang Law 25 ay ganito ang mensahe, huwag mong tanggapin ang papel na ipinapataw ng lipunan sa iyo. Likain mo ang iyong sariling pagkakakilanlan, isa na kumukuha ng atensyon at hindi nakakasawa. Ngayon, parang simple lang pakinggan, pero kung isipin mo ng mabuti, ito ay isang napakamalalim na ideya. Kasi karamihan sa atin, hindi natin pinili kung sino tayo ngayon. Itinakda ito ng ating paligid, ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, ng lipunan. At dahan-dahan, tinanggap na natin ito bilang katotohanan, bilang kung sino talaga tayo. Pero sinasabi ni Greene na yun ay isang pagkakamali. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi dapat isang bagay na natanggap mo. Dapat ay isang bagay na aktibo mong ginawa, pinili mo, hinubog mo. Kasi kung hindi ikaw ang magtatakda kung sino ka, may iba na gagawa nun para sa'yo. At madalas, hindi yun ang gusto mo. Si Robert Greene ay isang Amerikanong manunulat na nag-aral ng kasaysayan ng psikolohiya. At nang kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan sa mundo, isinulat niya ang The 48 Laws of Power noong 1998. At hanggang ngayon, ito ay isa sa mga pinakabinabasa na aklat pagdating sa paksa ng estratehiya, impluwensya, at kapangyarihan. Ang puso ng Law 25 ay ito, ikaw, ang iyong sarili, ay isang karakter. At tulad ng isang karakter sa isang kwento, maaari kang baguhin, maaari kang paunlarin, maaari kang i-rewrite. Hindi ka nakatali sa lumang bersyon mo. Ang tanong lang ay, handa ka na bang hawakan ng panulat at simulang isulat ang bagong kabanata mo? Kasaysayan at halimbawa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga totoong tao. Kasi ang pinakamahusay na paraan para maunawaan ang isang batas ay ang tingnan kung paano ito ginamit ng mga taong nagtagumpay sa kasaysayan. At ang Law 25, hindi ito teorya lang. Ito ay isang bagay na aktwal na ginawa ng mga pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Tingnan natin sila isa-isa. Ang una ay si Julius Caesar. Ito ay isang tao na ipinanganak sa isang pamilyang hindi naman ganoon kalakas sa politika ng Roma. Pero hindi niya tinanggap ang limitasyong iyon. Aktibo niyang binago ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanya. Pinalaki niya ang kanyang presensya, ang kanyang imahe, hanggang sa ang bawat pagpasok niyang silid, ramdam na ng lahat na may espesyal na pumasok. Hindi lang siya naging general o leader, ginawa niya ang kanyang sarili na isang simbolo, isang karakter na sabay na kinatatakutan at minamahal. At yun ang susi, hindi siya nagpahintulot na ang Roma ang magdesisyon kung sino siya. Siya mismo ang nagdisenyo ng imahe na iyon. At dahil doon, naging isa siya sa mga pinakadi malilimutang tao sa buong kasaysayan ng mundo. Ang pangalawa ay si Madonna, at ito ay isang halimbawa na mas madaling i-relate sa modernong panahon. Isipin mo, ilang dekada na siyang nasa industriya ng musika at sa bawat dekada, parang ibang tao siya, ibang imahe, ibang estilo, ibang sound. Hindi siya natakot na baguhin ang kanyang sarili ng paulit-ulit at yun mismo ang dahilan kung bakit siya nanatiling relevant. Habang ang ibang mga artista ay nanatiling pareho at dahan-dahang nalimutan, si Madonna ay patuloy na nire-reinvent ang kanyang sarili bago pa man lumuma ang kanyang imahe. Hindi siya hinintay na sabihin ng mundo na laos ka na, siya mismo ang unang kumilos at yun ang eksaktong prinsipyo ng Law 25. Huwag hayaang ang iba ang magdesisyon kung kailan ka dapat magbago. At kung titingnan mo ang mga Pilipino, makikita mo rin ang parehong prinsipyo. Maraming kilala tayong mga tao na nagsimula sa wala,
pero aktibo nilang binago ang kanilang imahe, ang kanilang kwento, ang kung paano sila nakikita ng publiko, hindi dahil nagsinungaling sila, kundi dahil pinili nila kung aling bahagi ng kanilang sarili ang ipapakita, at yun ay kapangyarihan. Malalim na pagsusuri. Ngayon, palalimin natin ang pag-unawa kasi hindi lang tayo nandito para malaman kung ano ang Law 25. Gusto nating maunawaan kung bakit ito gumagana, bakit epektibo, bakit ginagamit ito ng mga pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan. At ang sagot ay nagsisimula sa isang simpleng katotohanan tungkol sa kung paano tayo nagpoproseso ng mundo sa paligid natin. Ang tao, sa kanyang kalikasan, ay naniniwala sa nakikita niya, hindi sa totoo, hindi sa buong kwento, kundi sa imahe, sa impresyon, sa unang bagay na nararamdaman niya. At ito ay hindi kahinaan ng tao, ito ay kung paano gumagana ang ating utak. Mabilis tayong nagjo-judge, mabilis tayong nagkokonklusyon, at yun mismo ang dahilan kung bakit ang imahe ay napakahalaga. Isipin mo na lang, kapag kontrolado mo kung paano ka nakikita ng iba, kontrolado mo na rin kung paano sila magre-respond sa'yo. Yung mga oportunidad na darating, yung mga taong maakit sa'yo, yung respeto na ibibigay nila, lahat yan ay nagsisimula sa imahe. At hindi ko sinasabing magsinungaling ka, hindi ko sinasabing magkunwari. Sinasabi ko lang na may kamalayan kang gumalaw sa mundo, kasi yun ang ginagawa ng mga taong talagang may hawak sa kanilang buhay. Pangalawa, pag-usapan natin ang predictability kasi ito ay isa sa mga pinakamapanganib na katangian na maaari mong taglayin. Kapag alam na ng lahat kung paano ka mag-iisip, kung paano ka magre-respond, kung ano ang iyong susunod na gagawin, nawala na ang iyong mystique. At kapag wala ka ng mystique, madali ka ng lapitan, madali kang kontrolin. Ang hindi mahulaan ay nagbibigay ng kapangyarihan kasi ang tao, natural na naaakit sa mga bagay na hindi nila lubos na naiintindihan. Gusto nating alamin ang higit pa, gusto nating lumapit, at yun ang eksaktong epekto ng isang taong hindi madaling basahin. Hindi sila nakakasawa at palagi silang may hawak na atensyon ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ngayon, ito ang isa sa mga pinakamagandang ideya ni Green. Ang iyong sarili, ang iyong pagkakakilanlan ay dapat mong tratuhin bilang isang obra maestra. Isang proyekto na patuloy mong ginagawa, pinapaunlad at pinapaganda. Hindi ka isang tapos na produkto, hindi ka isang fixed na bagay. Ikaw ay isang karakter na nasa proseso pa rin ng pagiging mas maganda, mas malakas, mas makapangyarihan. At ang huling puntos sa part na ito ay ang theatrics ng kapangyarihan. Sinasabi ni Green na ang buhay, sa maraming paraan, ay parang isang entablado at ikaw ay ang artista. Hindi ibig sabihin nito na magkunwari ka. Ibig sabihin, may kamalayan kang gumalaw, may kamalayan kang magsalita, may kamalayan kang ipakita ang mga bahagi ng iyong sarili na gusto mong makita ng mundo. Kasi ang mga taong walang kamalayan sa kanilang sariling imahe, sila ang madaling mapaglipasan ng panahon, sila ang madaling malimutan. Pero ang mga taong may intensyon sa bawat galaw, may layunin sa bawat pagpapakita ng kanilang sarili, sila ang nananatili sa isipan ng mga tao. At sa huli, yun ang tunay na kapangyarihan, hindi yung pinilit, kundi yung natural na nananatili. Dark side at kritisismo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi pinag-uusapan pagdating sa Law 25. Kasi tuwing may nagsasabi ng recreate yourself, lahat ng marinig mo ay positibo, lahat ay maganda. Pero may dark side din ito, may panganib, at mahalaga na alam mo ito. Kasi ang isang batas na hindi mo lubos na naiintindihan ay maaaring gumamit sa iyo kaysa ikaw ang gumamit nito. Ang unang panganib ay ito. May malaking pagkakaiba sa pagbabago ng sarili para sa tunay na paglago at pagbabago ng sarili para lang sa kapangyarihan. Ang una ay may pundasyon, may layunin na mas malalim kaysa sa imahe. Ang pangalawa ay pabago-bago, walang katotohanan sa loob. At ang taong nagbabago ng pagkakakilanlan ng walang tunay na pundasyon ay madalas na nawawala sa kanyang sarili. Isipin mo ito, kung patuloy kang nagbabago ng imahe, patuloy kang nagsusuot ng iba't ibang maskara. Darating ang isang punto na hindi mo na alam kung alin sa mga mukha mo ang tunay, at yun ay isang mapanganib na lugar na mapunta. Kasi ang kapangyarihan na walang katotohanan sa loob ay parang isang gusaling walang matibay na pundasyon. Maganda nga sa labas pero madali namang bumagsak. Pangalawa, may mga taong gumamit ng prinsipyong ito sa napakamasamang paraan. Ang mga manloloko, ang mga manipulator, ang mga taong aktibo nilang ginagamit ang reinvention para linlangin ang iba. Nagbabago sila ng imahe, nagbabago sila ng kwento, hindi para lumago, kundi para makaiwas sa responsibilidad, para makuha ang tiwala ng tao at pagkatapos ay lokohin. At ito ay isang mahalagang punto. Ang Law 25, tulad ng lahat ng batas sa aklat na ito, ay isang tool. At ang tool ay walang moral na sarili. Depende sa kamay ng humahawak, maaari itong gamitin para sa mabuti o para sa masama. Kaya ang tanong hindi lang kung paano mo gagamitin ito, kundi bakit mo gagamitin ito. Ang intensyon mo ang magtatakda kung ito ay magiging kapangyarihan o kapahamakan.
May moral na tanong din dito na kailangan nating harapin. Hanggang saan lang ang recreating yourself? May limitasyon ba? At ang sagot ko dito ay, oo, may limitasyon ito syempre. Ang pagbabago ng iyong imahe, ng iyong estilo, ng iyong paraan ng pakikipag-ugnayan sa mundo, yun ay malusog. Pero ang pagbabago ng iyong mga values, ng iyong prinsipyo, ng iyong pagpapahalaga sa tao, yun na ang mapanganib. Kasi ang tunay na reinvention, ang nagtatagal ay yung may matatag na core sa loob. Maaring magbago ang iyong imahe, maaring magbago ang iyong estilo, maaring magbago ang iyong mga kasanayan. Pero ang kung sino ka sa kaibuturan, ang iyong karakter, ang iyong integridad, yun dapat ay nananatili. Yun ang nagbibigay ng lakas sa lahat ng pagbabago mo sa labas. Kaya ang mensahe ng part na ito ay simple. Gamitin ang Law 25, pero gamitin ito ng may kamalayan, ng may responsibilidad. Ang layunin ng tunay na reinvention ay hindi para linlangin ang mundo, kundi para maging mas magandang bersyon ng iyong tunay na sarili. At yun ay isang pagkakaiba na malaki at mahalaga na lagi mong dapat nasa isip. Paano gamitin sa totoong buhay? Okay, ngayon naman, pag-usapan natin ang pinaka-praktikal na bahagi ng lahat. Kasi ang kaalaman na hindi ginagamit ay walang silbi. Maaari kang makinig sa lahat ng teorya, maaari kang matuto sa lahat ng kasaysayan. Pero kung hindi mo ito ilalapat sa iyong tunay na buhay, wala kang makukuha. Kaya ngayon, tutukuyin natin kung paano mo aktual na magagamit ang Law 25 sa pang-araw-araw. Ang unang hakbang ay ang suriin ang iyong kasalukuyang imahe. Tanungin mo ang iyong sarili, paano ako nakikita ng mga taong nakapaligid sa akin? Paano ako nakikita ng aking mga katrabaho, ng aking mga kaibigan, ng mga taong bagong nakakakilala sa akin? At ang mas mahalagang tanong, gusto ko ba yung nakikita nila? Kasi hindi mo mababago ang isang bagay na hindi mo muna tinatanggap na kailangang baguhin. Pangalawa, tukuyin mo kung anong karakter ang gusto mong maging. Hindi ibig sabihin nito na mag-iimbento ka ng isang taong hindi ikaw. Ibig sabihin, isipin mo ang pinakamahusay na bersyon mo, yung taong gusto mong maging, may layunin, may direksyon, may kagalangan. At gawin mo yung bersyon na iyon bilang iyong target. Yun ang karakter na iyong itatayo, isa sa isang hakbang. Pangatlo, simulan mo nang baguhin ang mga bagay na nakikita ng iba. Ang paraan ng iyong pagsasalita, ang iyong postura, ang iyong pananamit, ang iyong social media presence. Hindi kailangang malaki ang pagbabago sa simula. Maliit na pagbabago, na consistent, ay mas makapangyarihan kaysa sa isang malaking pagbabago na hindi mo mapanatili. Kasi ang tunay na reinvention ay isang proseso, hindi isang sandaling desisyon. Ika-apat, at ito ay isa sa mga pinaka-importanting punto. Huwag mong ipaliwanag ang iyong sarili sa lahat. Kapag nagsimula kang magbago, may mga taong magtatanong, may mga taong magdududa, may mga taong magsasabi na nagpapanggap ka. Huwag kang makipagtalo, huwag kang mag-aaksaya ng enerhiya sa pagpapaliwanag. Hayaan mo na lang ang iyong mga aksyon ang magsalita para sa iyo. Ikalima, maging consistent. Ito ang pinakamahirap na bahagi para sa karamihan. Kasi madali ang magsimula, pero mahirap na panatilihin. Ang bagong imahe mo, ang bagong karakter mo, kailangan itong makita ng iba hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. Kasi ang tao ay naniniwala sa nakikita nilang paulit-ulit. At kapag consistent ka, doon sila magsisimulang maniwala na ito na talaga ang tunay mong sarili. At ang huling bagay na gusto kong sabihin sa part na ito ay ito, ang reinvention ay hindi isang kasinungalingan, hindi ka nagpapanggap. Ginagawa mo ang isang bagay na natural sa lahat ng taong lumago, nagbago, at naging mas maganda. Ang pagbabago ay hindi kataksilan sa iyong nakaraan, ito ay paggalang sa iyong kinabukasan. At yon ay isang bagay na palagi mong dapat tandaan habang tinutuloy mo ang prosesong ito. Connection sa ibang batas. Pag-usapan muna natin kung paano ang Law 25 ay konektado sa ibang mga batas sa aklat. Kasi ang The 48 Laws of Power ay hindi isang koleksyon ng mga hiwalay na ideya. Ang mga batas na ito ay magkakaugnay, nagpapatibay sa isa't isa, at mas magiging makapangyarihan ang bawat isa kapag naiintindihan mo ang koneksyon nila sa iba. Ang una ay ang Law 6 na nagsasabi na palaging kumuha ng atensyon, at ito ay direktang konektado sa Law 25. Kasi kapag aktibo mong nire-reinvent ang iyong sarili, natural na nakukuha mo ang atensyon ng mga tao. Ang pagbabago, ang hindi mahulaan, ang pagiging di karaniwan, ay natural na nakakaakit ng mga mata at interes. Hindi mo kailangang humingi ng atensyon, darating ito sa iyo. Pangalawa ay ang Law 16 na nagsasabi na gumamit ng kawalan. Ibig sabihin, minsan ang hindi pagsasalita, ang hindi pagpapakita, ang pagiging absent sa tamang oras, ay nagdadagdag ng mystique sa iyo. At ito ay tugma sa Law 25, kasi kapag nire-reinvent mo ang iyong sarili, may mga sandali na dapat kang mawala muna. Para kapag bumalik ka, mas makapangyarihan ang iyong presensya, mas malakas ang iyong epekto. At ang ikatlo ay ang Law 46 at darating din tayo dyan, na nagsasabi na huwag magmukhang sobrang perpekto.
Kasi ang taong mukhang walang kapintasan ay madalas na kinakatulan, kinakaingatan, at ito rin ay may koneksyon sa Law 25. Kasi habang nire-reinvent mo ang iyong sarili, mahalagang ipakita mo rin ang iyong pagkatao, ang iyong pagkakamali, ang iyong pagiging tao. Para ang iyong reinvention ay maging relatable, hindi lang admirable. Ang pag-unawa sa mga koneksyong ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malawak na pananaw. Hindi ka lang nag-aaral ng isang batas, nag-aaral ka ng isang sistema. At kapag naiintindihan mo ang sistema, hindi ka lang sumusunod sa mga alituntunin. Ginagamit mo ang mga ito ng may malalim na pag-unawa, ng may estratehiya. At yun ang pagkakaiba ng taong gumagamit ng kapangyarihan at ng taong inuusig nito. At ngayon, nakarating na tayo sa dulo ng ating pag-uusap tungkol sa Law 25, kaya ibuod natin. Ang Law 25 ay nagsasabi na huwag mong hayaang ang mundo ang magdesisyon kung sino ka. Ikaw ang may hawak ng iyong pagkakakilanlan. Ikaw ang may karapatang hubugin, baguhin, at paunlarin ang iyong sariling imahe. At yun ay hindi kasinungalingan, yun ay kapangyarihan. Natutunan natin na ang mga pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan mula kay Julius Caesar hanggang kay Madonna ay aktibo nilang ginagamit ang prinsipyong ito. Hindi sila naghintay na sabihin ng mundo kung sino sila. Sila mismo ang unang kumilos. Sila mismo ang nagdisenyo ng kanilang sariling kwento. At dahil doon, nananatili ang kanilang mga pangalan sa ating mga isipan hanggang ngayon. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Nasubukan mo na bang mag-reinvent ng iyong sarili? Paano yung naging epekto sa iyong buhay? Ibahagi mo sa amin sa comments kasi ang bawat kwento ay may bagay na matuturo sa ating lahat. At kung na-enjoy mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi sa mga taong sa tingin mo ay kailangan marinig ito.